ano yung ugnayan mo sa Panginoon. At pagdating doon, minsan nakikita kung talaga gaano kalalim yung relasyon mo sa Kanya. Instead na magpuri ka sa Panginoon, instead na magpasalamat ka, minsan darating mo sa punto na, Lord, bakit ganito? Bakit ito yung nararanasan ko? Samantalang ako naman, ang desire ng puso ko, lalo pagpasok ng 2026, ay makapokus sa'yo at magtapat sa'yo, maglingkod sa'yo. Pero sabi po dito ng Panginoon sa kanyang salita, lahat nung lumalalim at lumalawak ang kanilang ugnayan sa ating Panginoon sa Kristo, hindi po exempted yung sinabi rito na makakaranas ka ng mga pag-uusig. Kasi yung part ng pag-uusig, hindi lang po marahil na nananampalataya ka sa Panginoon Hesus at merong tinutuligsa ka. Huwag ka lang magsamba sa Panginoon, walang silbi yan, hindi ka naman yayaman dyan, hindi ka naman gagaling dyan, hindi ka magkakaroon ng magandang pangatawan dyan. May mga ganon doon sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero tayo, na kung saan ay lumalalim at lumalawak ang ugnayan sa Panginoon, in spite nung lahat ng yun, ay mas lalong tumitibay yung ating personal na ugnayan sa Panginoon. Kasi alam natin na kapag tayo ay nagtiwala at tumanggap kay Jesus, may kalakip yan na mga pag-uusig o pagsubok. Dahil kung titingnan natin yung picture ng life ni Jesus, bago pa naisin niya na iparamdam sa atin na mahal niya tayo, ibinigay niya yung kanyang buhay sa krus, sinong inusig una? Siya. Kumbaga, at hindi natin maitutumbas yung pag-uusig niya sa pag-uusig na nararanasan natin. Minsan